anti-dinapala ng Napanood ko sa pagbuhos. telebisyon, matindi. Maraming mga flooded na lugar, lubog sa tubig baha at meron ng mga nasasawi Diyan po sa ilang araw na patuloy na pagbuhos ng ulan sa Cagayan at Isabela. So alamin natin mula kay Isabela Governor Faustino Gojidi kung ano na yung sitwasyon sa kanilang lalawigan. Governor D, magandang umaga po. Ay, magandang umaga rin po sa inyo, Shirley at Edwin. Magandang umaga po sa atin. Okay, sir. Mukhang hindi pa kayo nakakatulog, sir. Ay, medyo naka-equip naman sapagkat natapos tayo ng rescue operation hanggang alas 2 na madaling araw kanina. So, sir, subalit ngayon patungo tayo muli sa ibang lugar para matiyak natin yung kaligtasan ng ating pong mga mamamayan, lalong-lalo na sa bayan ng Santo Tomas at Delfin Albano. so ilan pong bayan sa inyong lalawigan ang nalubog po sa tubig baha? As of kahapon, 117 barangays ang naapektuhan nitong patuloy na pagbuhos ng ulan ng 5 araw at 12 bayan po sa lalawigan ng Isabela. So marami na po ba na inilikas? Meron po bang casualty na naitala? Meron pong marami na po tayong nailikas at meron na pong umigit kumulang na 40,000 na katauhan at meron po tayong reported casualties na rin po kahapon. Diyan po sa bayan ng Barangay Dipusob, bayan po ng San Mariano, meron pong isang lalaking namatay dahil po sa landslide. Sa Barangay Libertad, ganoon din po sa bayan ng San Mariano, meron pong 4 na namatay ang isang pamilya po, pinakabata po 5 buwan na gulang, isang 6 na taon, isang 9 na taon at yung kanya pong magulang na 32 years old. At meron pong nalunod dito po sa bayan ng Benito Solomen. Yan po yung nakuha nating report hanggang kagabi at meron pong sinasabing muling nalunod dito sa bayan po ng Tumawini, subalit bine-verify po natin itong katauhan kung sino man po yung nasabi nilang nalunod sa bayan po ng Tumawini. So Gov, gaano po ba kalalim yung mga tubig baha doon sa mga lugar na binaha? Malaki po ang yung kalimitan po ay nasa pangalawang second floor na ng mga gusali rito ng kanilang mga tahanan. At yung mga areas pong hindi natin inaasahan katulad po ng bayan ng San Mariano at bayan ng Benito Solomen, ayon nga po dun sa mga nakakatanda po natin mga mamamayan dyan ay last daw na ganyan na naging karanasan ay nung way back na 40s or 1950s na nangyari yan. Ito pong pakalakas na pag-ulan ay ang dami pong itinulot na pagpa sa ating lalawigan, pati po especially to northern part of Isabela kasi pinaka-catch basin po itong area na to na kung saan yung mga identified na areas ay talaga pong tinamaan ng bagyo. At mabuti po naman ang pakikipagtulungan po natin sa Philippine National Police at ganoon din po ang Philippine Army na siyang tumutulong po sa rescue operations at the same time yung pag-relief po natin, pagbibigay ng relief goods sa mga area na hindi po naabot ng ating mga local government units ay siya pong ipagtulungan po kami para sa ganun maiparating po natin yung mga kinakailangan na po mga mamamayan. Governor, bakit pinapayagan may mga nakakalusot kasi kaya daw dumadami ang casualties? May mga nakakalusot na umuuwi at may nangihinayang doon sa mga gamit sa bahay. Kukunin yung LPG, kalan, kadalasan sila hong napapahamak. Hindi lamang po kasi nakakalusot, no? May mga talaga pong may mga pasaway din tayong mga kababayan kasi. Kaya nga ang ginagamit na po natin ay yung mga pulis po natin kasama yung ating mga local chief executive at yung kanilang mga punong barangay. Pinipilit na po namin talaga silang iligas sa ayot sa gusto po nila, nililikas po natin. Yung isa nga pong dahilan na kung bakit may nasabi at nabanggit na may nalunod dyan sa bayan ng Tumawini. Dahil yun po yung isang dahilan na gusto pa yatang mangisda sa area na yun at kaya po nalunod. Gov, ito po bang Magat Dam may nagpapakawala ng tubig? Opo, kahapon po naglalabas naman po sila ng advisory. Buti na lamang po, unti-unti rin po yung kanilang paglabas. Nag-umpisa po kahapon nung Huwebes. At
Kagabi po ay pinakamalaki ang pinalabas po nila, mga 1,000 cubic meters per second. Yung tatlong gate po ng Magat Dam ay nagbukas. Ngayon po ay bumaba mulit. Tumila po ang pag-ulan kahapon. Kaya medyo na-control po. Ngayon ang nilalabas po nila kaninang 5 o'clock as reported po sa akin ay 532 cubic meters per second na lamang po at 2 gate lamang po nakabukas. Pero ang sabi po ni Senate President Enrile kahapon, hayaan na lang daw mag-overflow dahil matibay naman daw po itong Magat Dam. Opo, matibay naman po, kaya lamang po iniiwasan din po siguro natin yung maaring mangyari kapag punong-puno na po yung remember po 70s pa po na construct din ito at mabuti na rin po yung paunti-unti kaysa yung ma-experience natin yung mga naging experience na bigla ang inilabas at hindi po nakapaghanda yung ating mga kababayan. Pero ito po bang pag-asa, kayo ay properly informed na makakaranas kayo ng ilang araw nga na patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan? Patuloy po kami nagmo-monitor sa mga biso at ganun din po mga text messages galing po sa ating National Disaster Coordinating Council. Kaya naman po kahit paano nakapaghanda po yung ating mga local government units, particular yung mga identified na areas na kung saan lagi pong binabaha. Yun lang po talagang bagamat sa dami po ng mga at the same time na lahat nangangailangan ng tulong, kinulang po tayo ng pagtulong sa mga rubber boats. 18 rubber boats lamang po ang pag-aari ng provincial government at sabay-sabay na 117 barangays ang pinilit po nating i-cover lahat dahil hindi naman po lahat ng LGUs ay may mga ganitong kagamitan. Ilan lamang po mga bayan katulad ng bayan ng Santo Tomas, bayan ng Delfin Albano, may mga pailan-ilan pong mga rubber boats. Kaya doon kami medyo nahihirapan sa pag-ooperate at paglilikas ng ating mga kababayan sa mga area na na-stranded. Governor, sa pananaw ba ninyo, malaking epekto din yung pagkakalbo ng kagubatan dyan sa mga kabundukan ng Isabela particularly? So far, identified naman po yung mga areas na kung saan may mga pag-abuso na pagputol ng kahoy ng mga nakaraan na panahon. Subalit kalakihan po ng ating Sierra Madre ay masasabi ko pa rin pong virgin yung area po natin. Protected area naman po ito. A strange inheritance leads you into a new world full of adventure. Make yourself at home and show what you can do. Come to our village. Your friends are waiting. Travions, Browser Game of the Year. Naku, nakakalungkot po, Governor, dahil katatapos din A strange inheritance leads you into a new world full of adventure. Make yourself at home and show what you can do. Come to our village. Your friends are waiting. Travions, Browser Game of the Year. Apo, maraming salamat po, Shirley, at ganoon din po sa inyo, Edwin. A strange inheritance leads you into a new world full of adventure. Make yourself at home and show what you can do. Come to our village. Your friends are waiting. Travions, Browser Game of the Year. Ang hiniling po natin ngayon, yung pagbili po ng National Food Authority. A strange inheritance leads you into a new world full of adventure. Make yourself at home and show what you can do. Come to our village. Your friends are waiting. Travions, Browser Game of the Year. Limitado po ang National Food Authority. Class A lamang po. A strange inheritance leads you into a new world full of adventure. Make yourself at home and show what you can do. Come to our village. Your friends are waiting. Travions, Browser Game of the Year. Meron nakalaan ng pang-price support para po sa A strange inheritance leads you into a new world full of adventure. Make yourself at home and show what you can do. Come to our village. Your friends are waiting. Travions, Browser Game of the Year. Para suportahan sa seeds and A fertilizers. strange inheritance leads you into a new world full of adventure. Make yourself at home and show what you can do. Come to our village. Your friends are waiting.
Travions, Browser Game of the Year. Ganun din, Manong Edwin. Salamat po. Thank you, sir. Yan po mga kaibigan. A Isabela Coco, strange inheritance Paulino, leads you into a new world full of adventure. Make yourself at home and show what you can do. Come to our village. Your friends At are partner waiting. sa ating Travions, Kalakalan. Browser Game of the Balitang Year. pang-alakalan ay hatid sa atin ng Business Mirror. A broader look at today's A business. strange inheritance leads you into a new world full of adventure. Make yourself at home and show what you can do. Come to our village. Your friends are waiting. Travions, Browser Game of the Year. Dahil daw sa terror threat, naitala ang 15.1 A strange inheritance leads you into a new world full of adventure. Make yourself at home and show what you can do. Come to our village. Your friends are waiting. Travions, Browser Game of the Ay Year. hinatid sa atin ng Business Mirror. A broader look at today's business. A strange inheritance leads you into a new world full of adventure. Make yourself at home and show what you can do. Come to our village. Your friends are waiting. Travions, Browser Game of the Year. After our launch, Business Mirror is now the #1 daily business newspaper in the Philippines, according to Cinovate Media Atlas Philippines, 2009 to 2010. Business Mirror, we've made our mark. This portion is brought to you by